Okay. Manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa paligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa amin, aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan nawa namin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Buksan mo ang Biblia. Luke chapter 16. Lucas chapter 16 verse 9 hanggang 13. Lucas chapter 16 verse 9 hanggang 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan, upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Kung kayo nga'y hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ng ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Yeah. Tayo ay kaya ng mga katiwala na namamahala sa ipinakatiwala sa atin ng Diyos. Lalo na ipinakatiwala sa atin ng Diyos ang pera, right? Yeah. Kailangan natin malaman kung paano kumita ng pera at paano pamahalaan ang pera, paano gamitin ang pera. So, as a Christian, we need to have a right view of money. Bilang Kristiyano, kailangan magkaroon tayo ng tamang pananaw tungkol sa pera. So this time, let's think about the right view of money as a Christian. Kaya sa oras na ito, pag-isipan po natin yung tamang pananaw tungkol sa pera bilang isang Kristiyano. Maraming problema sa salibutan ang umusobong dahil sa pera. Tama po ba? Maraming krimen ang may kinalaman sa pera. May mga tao na hindi maliligtas dahil sa problema sa pera. Tama? In Matthew chapter 13, there is a parable of a sower by Jesus Christ. Sa Mateo chapter 13 po, meron po doong talinghaga na nag-aasik po na sinabi ni Jesus.
among the parable, this parable, there is a people who don't get the salvation because of the money problem. At doon sa mga nahasikan po, may mga tao pong hindi nagkaroon ng kaligtasan dahil po sa mga alalahanin sa pera. Yeah. Not only it affect the salvation of the people, it also affect our Christian life. Hindi lamang po ito nakakaapekto sa kaligtasan ng mga taong hindi ligtas, maging sa pamumuhay Kristiyano ng mga Kristiyano. Yeah. Ang problema sa pera ay nakaka-apekto ng lubha sa ating buhay Kristiyano. Yeah. Kung mahal natin ang pera, hindi natin kayang mahalin ang Diyos. Dahil hindi tayo maaaring maglingkod sa Diyos at pera ng magkasama. Right? Verse 13, look, we already read, verse 13. Binasa na po natin yung sa verse 13. Yeah, walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Dalawang Panginoon, right? Yeah. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Yeah. So, may ilang mga Kristiyano ay hindi namumuhay sa buhay Kristiyano dahil sa problema sa pera. Verse 10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Dito sa kakaunti, ibig sabihin ng pera. Ibig sabihin ng pera sa kakaunti. Maaari tayong maging tapat sa lahat ng bagay kapag tayo ay tapat sa pera. Kaya kinakailangan na magkaroon ng tamang saloobin sa pera. Tamang saloobin sa pera. Ang pera ay hindi ang layunin natin sa buhay. Tama po ba? Hindi layunin natin sa buhay. Kundi ang paraan lamang ng buhay. There is statistics in USA. 82% of people always think about money. May pananaliksik po sa Amerika na 82% po ng mga tao yung iniisip yung tungkol sa pera. And 53% always worry about the money. At 53% naman po yung palaging inaalala yung patungkol sa pera. So, hindi tayo maaaring maglingkod sa Panginoon at sa pera ng magkasama. So, hindi ka dapat umasa sa pera. Hindi ka dapat umasa sa pera. Ang pera ay hindi nakapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5. Verse 10 and 11. Ecclesiastes chapter 5, verse 10 and 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi, o siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, itong man ay walang kabuluhan. Kapag ang mga ari-arian ay dumarami rin silang kumakain ng mga iyon. At anong pakinabang meron ang may-ari niyon, kundi ang mamasdan iyon ng kanyang mga mata. Verse 10 says, right? Siyang umibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. O siya mang umibig sa kayamanan na may pakinabang. Many people live for the money, right? Maraming tao po yung nabubuhay
para sa pera. Tama ba? Because they think money can give a real happiness to them. Dahil iniisip nila, sa isip nila na yung pera yung nagbibigay kasiyahan sa kanila. But of course, money cannot give a real happiness to us. Pero syempre, yung pera hindi nagbibigay kasiyahan sa atin. Yeah. Hindi ka dapat umasa sa pera. Yeah. At mag-ingat sa pag-ibig sa pera. Mag-ingat sa pag-ibig sa pera. Yeah. Lucas chapter 12. Lucas chapter 12. Lucas chapter 12 verse 15. verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Yeah. Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Kasakiman, right? Kasakiman, it's loving money. Yung pag-ibig sa salapi. Kung mahal mo ang pera, sa huli ay iwan mo ang iyong pananampalataya. 1 Timothy chapter 6. Unang Timoteo po, chapter 6. Chapter 6 verse 10. Chapter 6 verse 10. Unang Timoteo chapter 6 verse 10. Chapter 6 verse 10 also. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, nang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Yeah. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Right? Yeah. Nang ilang nasa rito ay napalayo sa pananampalataya. Yeah. Loving money lead to live the faith. Right? Kaya po yung pag-ibig sa salapi ay tungo po sa pag-iwan sa pananampalataya. Kaya kailangan mag-ingat sa pag-ibig sa pera. Yeah. At hindi tayo dapat magtiwala sa pera. Magtiwala sa pera. Buksan mo ang Biblia, Kawikan chapter 11. Kawikan chapter 11. 11 verse 28. verse 28. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay namumukadkad na parang dahong luntian. Siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. Yeah. Ang ilang Kristiyano ay nagtitiwala sa pera. Yeah. Sinabi niya, mamumuhay ako ng magandang buhay Kristiyano kapag marami na akong pera. Minsan, right? Yeah. But this time I don't have money, that's why I cannot live a good Christian life. Pero sa pagkakataong ito, wala akong maraming pera, kaya hindi ako mamumuhay sa buhay Kristiyano. Yeah, it's a complete misunderstanding, right? Yan po ay ganap na maling pagkaunawa. Whether we have a lot of money or konti lang money, it shouldn't affect our Christian life. Mayroon man tayong maraming pera o walang pera, hindi ito dapat na makaapekto sa ating buhay Kristiyano. Yeah. If money affect your Christian life, it means your Christian life rely on the money. Kung ang pera ay nakakaapekto sa iyong buhay Kristiyano, kung gayon ang pananampalataya mo ay Our Christian life is relying on the Lord, right? Yung ating pamumuhay Kristiyano ay umaasa sa Panginoon. Yeah, dapat tayong mamuhay sa pamamagitan ng pagtiwala sa Diyos, hindi sa pera, right?
Yeah. So hindi tayo dapat magtiwala sa pera. Yeah. At huwag kang ma-depress kahit wala tayong pera. Yeah. Huwag kang ma-depress kahit wala tayong pera. We need to understand, tayo ang pinakamayamang tao sa mundo. Do you agree? Sumasang-ayon po ba kayo? Yeah. Tayo ang pinakamayaman tao sa mundo. Yeah, tama. 2 Corinthians chapter 6. Ikalawang Korinto, chapter 6. 2 Corinthians chapter 6 verse 10. Chapter 6, verse 10. 6 verse 10. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng bagay. So, yeah. It said, right? Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Yeah. Kaya nang walang pag-ari, gayon may mayroon ng lahat ng bagay. Right? Lahat ng bagay. Yeah. So, tayo ang pinakamayamang tao sa mundo. Yeah. One day, tax collector visit one Christian house. Yung isang araw po, yung maniningil ng buwis, binisita niyo po yung bahay ng isang Christian. Please tell me your possession. Pakiusap, sabihin mo sa akin yung mga ari-arian mo. Then according to your possession, I will ask tax. At ayon sa iyong mga ari-arian, hingi ako sa iyo ng tax. Then the Christian said, "Oh yeah, okay." At sinabi ng Kristyano, sige, I have a lot of things. meron akong maraming ari-arian. I have a salvation. Meron akong kaligtasan. I have a eternal life. Meron akong buhay na walang hanggan. Especially, I have a eternal heaven. Lalo na, meron akong walang hanggang langit. I have everything. Meron ako ng lahat. Tax collector. Oh, yeah, you have a lot of things. Sinabi ng maniningil ng buwis, meron kang I lahat ng cannot bagay. ask tax to you. Pero hindi naman ako pwedeng humingi sa iyo ng buwis. Right? What we have, our possession, no tax, right? Kaya No yung tax. anumang meron tayong ari-arian ay wala pong buwis. We don't need to pay tax, right? Hindi natin kailangan magbayad ng buwis. Yeah, we have all things. Opo, lahat meron tayo. Don't be depressed. Huwag po kayong Even ma-depress. you don't have money, don't be depressed. Kahit na wala tayong pera, huwag po kayong Yeah, ma-depress. you are the one who have all things, everything. Ikaw po ang siyang merong ng lahat ng bagay. 1 Corinthians chapter 3. Unang Korinto, chapter 3. Chapter 3, verse 21. Chapter 3, verse 21. Okay. Chapter 3, 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't huwag magmalaki ang sinuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Yeah. Ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Tama? Yeah. Yeah. All things in the world, right? Casting, right? Ang lahat ng mga bagay sa libutan ito, sa mundong ito ay sa Diyos. We are children of God, right? Tayo yung mga anak ng Diyos, tama po ba? That's why, all things are ours. Kaya ang lahat ng bagay ay sa atin. Yeah. Ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Tama? Yeah. At kailangan nating matuto ng kasiyahan sa sarili. Philippians chapter 4. Pilipos, chapter 4. Philippians chapter 4, 11 and 12.
Philippians chapter 4, 11 and 12. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutuhan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. sinabi ni Apostle Paul, right? Apostle Paul. Verse 11, aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. So, sometimes God allow rich to us. Minsan, pinapaintulot sa atin ng Diyos yung kayamanan. But sometimes God can allow poor to Pero us. minsan, pinapaintulot sa atin ng Diyos yung kahirapan. But whatever situation we are, we need to learn contents. Pero nasaan man tayo naroon, kailangan nating matutong We makontento. need to be content. Kailangan po nating masiyahan. Yeah. So, money shouldn't affect our Christian life. Kaya ang pera ay dapat na hindi makaapekto sa ating buhay Kristiyano. But kailangan natin pangalanin kagaya ito. mayroon isang panalangin na dapat nating sabihin. Kawikaan chapter 30. Kawikaan chapter 30. verse 7. 7 hanggang 9. Kawikaan chapter 30, 7 hanggang 9. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling. Bago ako mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Verse 8 said, right? Huwag mo akong bigyan ng anumang kayamanan man. In English translate, give me neither poverty nor rich. Sa English translation po, wag mo akong bigyan ng kayamanan man o kahirapan. Most people want to be rich, right? Di ba karamihan sa mga tao gustong maging mayaman? But to somebody rich, because of the rich, they can live God. They can live God. Pero para sa iba, dahil sa kayamanan, maaari silang lumayo sa Diyos. They don't keep the faith. Hindi nila napapanatili ang pananampalataya. Yeah. Verse 9 said, right? Verse 9. Yeah. Baka ako'y mabusog at itakwil kita as sabihin ko, sino ang Panginoon? Yeah. And if too poor also, verse 9, do you know verse 9? Baka ako'y maging dukha at ako'y magnanakaw. At ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. That's why we need to pray. We need to pray. Kaya kailangan po nating manalangin. Huwag mo akong bigyan ng anumang kayamanan man. So, anyway, money shouldn't affect our Christian life. Gayunpaman, ang pera ay dapat na hindi makaapekto sa ating buhay Kristiyano. And then, pag-isipan natin, paano kumita ng pera? Paano kumita ng pera? Sinasabi sa atin ng Biblia na kailangan nating magsumikap para sa ating pangangailangan
at sa ebanghelyo. Right? We have to diligently work. Kailangan nating masikap na magtrabaho. Yeah, 2 Thessalonians chapter 3, Ikalawang Tesalonica, chapter 3. chapter 3 verse 8. Chapter 3, verse 8. 2 Thessalonians chapter 3 verse 8. Ikalawang Tesalonica, chapter 3, verse 8. Okay. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi kami kumain ng tinapay ng sinuman ng walang bayad, kundi sa pagpapagal at hirap ay gumagawa gabi at araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Yeah, Apostle Paul, right? He did work, right? Di ba po si Pastor Pablo, siya ay nagtrabaho. Yeah, kundi sa pagpapagal at hirap ay gumagawa gabi at araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Yeah. Hindi mo dapat ilagay ang iyong pasanin sa iba. Yeah. If we don't earn the money, right, we can be burden to somebody, right? Kung di po tayo kikita ng pera, di ba, maaaring tayo ay maging pabigat para sa isang tao o sa pasanin. So, of course, it can apply to, last time we already, right, it can apply to the young people who still have a strength to work, right? At syempre, di ba po, pwede itong may apply din po sa mga kabataan na meron pong lakas. Right? Already older people cannot work, right? Yung mga matatanda po, hindi na sila makapagtrabaho. But if you are still strong, you are young, you need to work diligently, right? Pero kung malakas ka pa din at medyo bata pa, magtrabaho ka. You shouldn't be a burden to somebody. Dapat na hindi ka maging pasanin sa isang tao. Yeah. So, sinabi ng Biblia, verse 10, chapter 3, 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos sa inyo, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag dan namang kumain. Yeah. Kung ang sino man ay ayaw magtrabaho ay huwag din namang kumain. huwag din namang kumain. Ayaw magtrabaho? Yeah. Don't give food, right? Huwag kayong magbigay ng pagkain. Yeah. Because of the reason, if you don't work, yeah, it's not right? Kung dahil sa katamaran ay hindi ka magtatrabaho, hindi po ito nararapat. So, yeah, you have to do work diligently, right? Kaya kailangan mong masikap na magtrabaho. Yeah. Especially, ang isang Kristiyano ay dapat kumita ng pera, ng tapat. Yeah. Kaikan chapter 20, Kaikan chapter 20, verse 10. Chapter 20, verse 10. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Iba't ibang panimbang at iba't ibang sukatan, parehong sa Panginoon ay karumal-dumal. Yeah. Iba't ibang panimbang at iba't ibang sukatan, parehong sa Panginoon ay karumal-dumal. Yeah. What it means? Anong ibig sabihin? You shouldn't earn the money by deceiving other, right? Hindi dapat kayo kumita ng pera na dinadaya ang iba. For example, you sell the rice. Halimbawa, nagbebenta ka ng bigas. There are balance, right? Merong pang balance. Timbangan po, meron pong timbangan. Right? Yeah. But you adjust isang kilo, but originally hindi isang kilo. Pero in-adjust mo na 1 kilo, pero sa katunayan hindi talaga yun 1 kilo. Then by this way, maybe you can earn a lot of money, right? At sa magitan ng parang itong marahil, kikita ka ng maraming pera. But of course, it's not right? Pero syempre, hindi po yan nararapat. We have to earn the money honestly. Dapat tayong tapat na kumita ng pera. Yeah. Kaikan chapter 20, verse 17.
Okay, 20 verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Matamis sa isang tao ang tinapay na nakuha sa pandaraya, ngunit pagkatapos ang kanyang bibig ay mapupuno ng graba. Yeah. It happened. Nangyayari po ito. At first, you cannot look so you earned a lot of money, Sa una, parang kumita ka ng maraming pera. but someday God will blow away, right? Pero balang araw, ito ay aalisin ng Diyos. Nothing remain, Lipan. right? Walang matitira. Yeah. So we shouldn't earn the money illegal way, right? Kaya wag tayong dapat kumita ng pera sa illegal na paraan. Yeah. We have to earn the money honestly. Dapat tayong kumita ng pera ng may katapatan. At hindi tayo dapat magsusugal para mabilis kumita ng pera. Magsusugal? Maybe through gambling, right? You can earn money easily. Di ba marahil sa Quickly, right? pagsusugal po, madali kayong kikita ng maraming pera. Yeah. Hindi tama. Yeah. Kaikan chapter 28. Chapter 28, verse 20. Verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay tiyak na parurusahan. Yeah. Siyang nang madali sa pagyaman ay tiyak na parurusahan. Yeah. Kaikan chapter 20 also. Kaikan chapter 20 verse 21. Ang mana na madaling nakuha sa pasimula sa katapusan ay hindi papala. Napagpapala. So it's not God's way, right? Hindi po ito yung paraan ng Diyos. Of course, you want to earn the money immediately, easily, right? Pero syempre gusto mong kumita agad o ng madali ang But pera. it's not God's way, right? Pero hindi yan paraan ng Diyos. God allowed the labor to a man because of a sin of Adam in the Garden of Eden, right? Pinahintulot ng Diyos yung paghihirap sa tao dahil ito po yung nagkasala si That's why Adan we sa have to Eden. earn the money with the labor, Kaya right? kailangan nating kumita ng pera na may pagpapagod. On the market, right? There are the shop, lotto shop, right? Sa mga palengke po, di ba, mayroon lotto shop. Lotto, right? Every week they buy lotto. Linggo-linggo bumibili ng lotto. This week, meron tao buying lotto? Meron po ba dito na tumataya sa lotto? Before you did, but after salvation, stop. Kung dati ginagawa niyo po ito, pero pagkatapos ng kaligtasan, It's itigil niyo na not po. the will of God. Hindi po ito kalooban ng Diyos. Yeah. Karamihan sa mga nanalo sa loto ay nasira ang kanilang buhay. Tama? Yeah, tama. It's not the way, not God's way, right? Hindi po yan paraan ng Diyos. Yeah. At pag-isipan natin, paano pamahalaan ang pera. Pamahalaan ng pera. Yeah. Hindi natin dapat sayangin ang ating pera. Okay? Yeah. We earn the money with a lot of labor, right? Kumikita tayo ng pera dahil sa napakarami nating pagpapagod, di ba? Yeah. That's why hindi natin dapat sayangin ang ating pera. Yeah. Sa church also, right? Hindi natin dapat sayangin ang ating pera sa church. For example, halimbawa, pagkain, right? Don't waste. Huwag pong sayangin yung pagkain. Yeah. As much as you can eat, you get the food, right? Yung makakain mo lang, yun lang po yung kunin mong pagkain. Yeah. Then we will not waste food, right? Kung gayon, hindi natin masasayang yung pagkain. And also the electric, right? Kuryente. If nobody off, right? Kung walang gumagamit po, i-off po natin. So
hindi tayo bisita sa church. Hindi tayo bisita sa church. Pero tayo ay host o punong abala. Tama? tayo ay punong abala. Host. Hindi bisita. Tama? Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 19. Efeso chapter 2 verse 19. Ephesians chapter 2 verse 19. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Hindi na kayo mga dayuhan at banyaga. Right? Kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. So, our church is your church, right? Ang ating church po ay iyong church. Tama po ba? The things in the church you need to use it carefully, right? Kaya yung mga gamit na meron sa church, gamitin natin ito ng maingat. If important thing, precious thing in your house, you take care very well, right? Kung meron kang malagang gamit po, di ba? Iingatan mo itong mabuti. Same church thing, right? Ganun din po sa mga gamit sa church. You are not the guest. Hindi ka po bisita. You are host. Ikaw po yung punong abala. At hindi tayo dapat maging tagapanagot sa utang. Tagapanagot sa utang. Hindi tayo dapat maging tagapanagot sa utang. Kawikaan chapter 22. Kawikaan chapter 22. Verse 26, 26 and 27. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang maging isa sa kanila na nagbibigay sangla o sa kanila na nananagot sa mga utang. Kung wala kang maibibigay na kabayaran, bakit kailangang kunin sa ilalim mo ang iyong higaan? Sa kanila na nananagot sa mga utang, right? Kung wala kang maibibigay na kabayaran, bakit kailangan kunin sa ilalim mo ang iyong higaan? Iyong higaan. So the Bible clearly says we shouldn't be surety for the debt. Malinaw na sinasabi ng Biblia, huwag po tayong nananagot sa mga utang. Tagapanagot. Especially mas mabuting huwag na tayong magpahiram at manghiram ng pera sa pagitan ng kapatiran. Naintindihan niyo po? Maraming bagay ang maaaring mawala sa atin dahil sa kadahilangan ito. You can lose money. Pwede kang mawalan ng pera. You can lose men, brothers and sisters. Maaring mawalan ka ng mga kapatid. You can lose your Christian life. Maaring mawalan ka ng buhay Kristiyano. It can be great loss in your life. At maaring ito ay malaking pagkawala sa iyong buhay Kristiyano. Maaari tayong magpahiram ng pera kapag nasa isip natin na wala tayong problema kahit na hindi tayo tumatanggap ng pera. Naintindihan niyo po? You looks. Let's pause.
brother A, brother B. Pagpalagay po natin si Brother A at si Brother B. Brother A want to borrow money. Si Brother A nais niyang manghiram ng pera. Please borrow the money. Pakiusap, pahiramin mo ako ng pera. Ask, right? Humiling siya. Then brother B not easy to reject, right? At itong Brother B, hindi niya ito agad na madaling tatanggihan. But brother A say, after 1 month, maybe I will receive money. Pero sinabi ni Brother A na marahil sa pagkatapos ng 1 buwan tatanggap ako ng pera. That's why after 1 month, I can repay. Kaya pagkatapos ng 1 buwan, mababayaran kita. So please borrow the money. Kaya pakiusap, pahiramin mo ako ng pera. Then as a brother, not easy to reject, right? Kaya bilang isang brother, di ba, ang hirap tanggihan Then po. B lend the money to A. Kaya magpapahiram ka ng pera sa Brother A. But usually, brother A said 1 month later I will have the money. Pero pagkalao ng 1 buwan, magkakaroon ako ng pera. But it's not sure, right? Pero hindi po yan Because sigurado, di ba? all the situation variable. Dahil sa lahat ng bagay po na yun nangyayari. In this time, he convinced 1 month later, I surely get the money. Siyempre sa pagkakataong iyon, naniniwala siya, tiyak ako makakakuha ng pera. But suddenly something happened, right? Pero biglang may mangyayari, di ba? He couldn't get the money. Hindi niya after po 1 nakuha yung month, pera. right? Pagkatapos ng 1 buwan. And then B thought, after 1 month I received the money from A, I have to use the money for another purpose. At itong Brother B na pagkatapos niya magpairam ng pera dun sa Brother A, pagkatapos ng 1 buwan, gagamitin niya po yun sa na For example, mahalaga. I have to pay the rental fee. Halimbawa, kailangan niya magbayad ng renta, I pang-renta. expect after 1 month, A will give the money. Umaasa ako na bibigay sa akin ni Brother A yung pera. But suddenly A, impossible, right? Pero bigla na lang, imposible po yun sa brother. Very difficult situation, both of them, right? Mahirap para sa kanilang, sa pagitan nilang dalawa. It's not easy they have a good relation. Kaya hindi madali na magkaroon sila ng maayos na relasyon. A feels shy At itong A po, nahihiya siya. because he cannot pay, right? Dahil hindi siya makabayad. That's why A doesn't want to meet B. Kaya ayaw niya pong tagpuin yung Brother B. Always avoid B. Palagi niyang iniiwasan yung Brother B. What will happen? Ano po yung mangyayari? It happened. A goes out church. At mangyayari yung A po, aalis sa church. This kind of situation happened, right? Yung ganitong uri ng sitwasyon po Then yung B mangyayari. lost the money, right? Pagkatapos, yung B, nawalan ng pera. He lost the brother. Nawalan siya ng brother. It affected his faith also. Naka-apekto din sa kanyang pananampalataya. He lose also his faith. Nawalan din siya ng kanyang pananampalataya. He has some anger. Why the brother like that? Nagkaroon siya ng galit. Bakit yung brother na yan ganyan? Commit sin, right? Nakagawa na ng kasalanan po, di ba? How great loss, Gaano kalaking pagkawala po? right? Di ba po? This kind of situation can happen. Yung ganitong uri ng kalagayan po yung maaaring mangyari. So we need to be very careful. Kaya kailangan nating maging So, maingat. in the case you want to lend the money to A, you need to have this heart. Kaya kapag sa ganitong sitwasyon, kapag nagperam ka ng pera, magkaroon ka ng ganitong puso. I will lend this money. Ipapahiram ko yung perang ito. But even though he don't repay, I'm okay. Kaya kahit na hindi niya ito bayaran, ayos lang. In that, when you have this heart, you better lend the money. Kapag meron kang ganitong puso, mas mabuting magpahiram ka. Then no problem, right? Even though A does not pay, no problem, right? Kaya walang problema kahit hindi po magbayad yung brother A. You can keep your heart, right? Mapapanatili mo yung puso mo. Yeah. When you have this heart, you better lend the money. Kaya kung may ganito kang puso, mas mabuting magpahiram But ka. if your heart is not there, you better reject. Pero kung hindi ganito ang iyong puso, tanggihan mo po. Oh, brother, I understand you are very difficult. Opo, brother, naintindihan ko na napakahirap, But I cannot. pero hindi ko magagawa. Maybe God will help you another way. Marahil tutulungan ka ng Diyos sa ibang paraan. Just politely, you can
reject. Kaya nang may maayos na pag-uusap po, pwede mo itong tanggihan. That's much better. Yan po yung mas mabuti. That's much safe for both of Christian life. At yan ay mas tiyak na ligtas po sa pagitan ninyong dalawa. But sometimes if this situation happen, Pero yung minsan nangyayari po yung ganitong kalagayan, then one of them will be stumble, right? Kung gayon ang isa Because sa of kanila, money. ay matitisod dahil sa pera. Yeah, it shouldn't happen. Dapat na hindi po yan mangyari. Yeah. So the Bible said, don't be surety for the debt. Kaya sinasabi ng Biblia, huwag kang nananagot sa mga utang. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? So we have to be very careful between brothers and sisters. Kaya kailangan natin maging maingat sa pagitan ng mga brothers and sisters. At kailangan nating magbayad kung mayroon tayong utang sa lalong madaling panahon. Yeah. Okay, Romans chapter 13, Roma po, chapter 13. verse 8. Romans chapter 13, verse 8. Roma chapter 13, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Yeah. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi ibigan sa isa't isa. Yeah. So, effort, you'd better avoid borrow the money, right? Kaya mas mabuti, iwasan nyo po yung mangutang ng pera. But if you already borrow the money, you need to try your best to repay as soon as possible. Pero kung nakautang ka na ng pera, mas mabuting bayaran mo ito agad. Awit 37, verse 21. Okay, 37 verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang masama ay humihiram at hindi makapagbayad, ngunit ang matuwid ay bukas palad at nagbibigay. Yeah, ang masama ay humihiram at hindi makapagbayad. Right? Masama. If we don't repay, masamang tao. Kung di tayo makapagbayad, masamang tao po. Minsan, it happened, A borrowed the money to B. Minsan nangyari po ito, yung A po naghihiram ng pera sa B. Yeah, but already 1 month passed. Pero lumipas na po yung isang buwan. But A doesn't have a mind to pay. Pero yung A po wala siyang kaisipang magbayad. If, for example, borrowed 1,000 peso. Halimbawa, nanghiram siya ng 1,000. Yeah. If he doesn't have a 1,000, he need to say to B, I didn't prepare 1,000 yet. Kung wala pa po siyang 1,000, kailangan niyang sabihin po dun sa B na, wala pa akong nahandang 1,000. Please understand. Pakiusap, unawain mo ako. But I only prepare 500. Pero ang naihanda ko lang ay 500. But I will try to pay next month. Pero susubukan ko magbayad sa susunod na buwan. In that case, maybe B accept, right? Marahil sa ganitong kalagayan, marahil tatanggapin ito ng B. Oh, I understand. Okay, no problem. Oo, naiintindihan ko. Okay lang sa akin. But A doesn't have a heart to pay. Pero yung A, wala po siyang puso na magbayad. And A buy other things. At Many yung A things po, bumili po ng ibang mga bagay, gamit, for himself. para sa kanyang sarili. But B saw A buy many things in the market. Pero nakita nung B na yung A po, bumili siya ng maraming gamit. What the heart of a B? What will be the heart of a B? Ano po yung magiging puso ng brother B? He doesn't have a heart to pay, but he buy for himself. Wala siyang puso na magbayad, pero bumili siya para sa kanyang sarili. Right? It shouldn't happen, right? Dapat na hindi po yan mangyari. If you already borrowed the money, you have to pay as soon as possible. Kung nakautang kaya ng pera, mas mabuting bayaran mo ito agad. Don't delay. Huwag niyo po itong iantala. Yeah.
ang pagbabayad ng utang ay isang prioridad. Right? It should be first priority. Dapat po yan yung unahin, prioridad. Yeah. Paano kung dumating ang Panginoon nang hindi pinabayaran ng iyong utang? Yeah, let's suppose. Pagpalagay po natin, You are Christian. isa kang Kristiyano. A, not saved person. At yung A naman po hindi ligtas. You borrowed a lot of money from A. Nanghiram ka ng maraming pera dun sa B. But it happened. Jesus come again. Pero bigla nangyari, dumating si Jesus. You are taken up. Ikaw ay kinuha pa itaas. But he left on the earth. Pero naiwan siya sa lupa. He's not saved. Hindi siya ligtas. Oh, he was raptured. Oh, siya ay na-rapture. He didn't pay my money. Hindi niya pa nababayaran yung aking pera. He will criticize, right? Pupunain ka niya po. It shouldn't happen, right? Dapat na hindi po yan mangyari. That's why before Jesus come again, we have to repay. Kaya bago dumating si Jesus, dapat po tayo magbayad. We can defile God's name. Huwag nating dungisan yung pangalan ng Panginoon. Yeah. So, if we don't pay utang, sometimes it can hinder our gospel. Kapag hindi po tayo magbabayad ng utang, minsan nakakahadlang po ito sa ating ebanghelyo. You borrow the money but you don't pay. Nanghiram ka ng pera pero hindi ka makabayad. Is it possible you can evangelize him? Maaari ba na ma-evangelize mo siya? He will not listen. Hindi po siya makikinig. Tama? So, it should be first priority. Kaya dapat ito po ay inuna. Yeah. At pag-isipan natin panata. Dapat mong bayaran ang iyong mga panata ng mabilis din. Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and verse 5. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Mas mabuti na ikaw ay hindi gumawa ng panata kaysa ikaw ay gumawa ng panata at di tumupad. Sinabi ng Biblia verse 4, kapag ikaw ay gumawa ng patana sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad. Verse 5, mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng patana kaysa ikaw ay gumawa ng patana at hindi tumupad. Tama? Ang panata ay parang utang sa Diyos. Right? Parang utang sa Diyos. So, you shouldn't delay. Kaya huwag niyo po itong i-delay. Sometimes we also have a pledge in church, right? Minsan nagkakaroon po tayo ng pledge sa ating church. For the summer retreat. Para sa summer retreat. For the building, last time the retreat center construction. Nung nakaraan sa retreat, sa construction para sa ating retreat. So we had a pledge, right? Kaya nagkaroon po ay ng pledge. Yeah. It's a promise with God, right? Yan po ay panata o pangako sa Diyos. Yeah. Ang patana ay parang utang sa Diyos. We will learn, we have to pay utang as soon as possible to other people, right? Natutunan natin na kailangan natin agad na bayaran yung utang sa ibang tao. If we have utang to the Lord, how much we have to pay as soon as possible. Kung tayo ay merong utang sa Panginoon, gaano pa po ito na dapat nating agad na bayaran? Yeah. It's directly connected with the Lord, right? Ito ay may direktang kaugnayan sa Panginoon. It's really important. Kaya ito po ay talagang napakahalaga. Yeah. So we learn, right? We have to be faithful in the money. Kaya di ba po natutunan natin na kailangan nating maging tapat sa pera. It's really important. Ito po ay napakahalaga. If we are not faithful in the money, we cannot faithful other things. Kung di tayo tapat sa pera, hindi tayo magiging tapat sa ibang bagay. Yeah.
And pag-isipan natin, dapat ding maging maingat sa pagtitinda ng mga bagay sa loob ng church. For the business in church. Yung mga business po sa church. We need to be careful. 1 Timothy chapter 6, Unang Timoteo chapter 6, verse 5. verse 5. Unang Timoteo chapter 6, verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pag-aaway ng mga taong masama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Yeah. Ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. It shouldn't happen in church, right? Dapat na hindi po yan mangyari sa church. Maring ang tingin mo sa iyong mga kapatid ay bilang mga customer na pwede mong pagbentahan ng produkto. Ang mga produkto ay hindi dapat ibento sa loob ng church para sa pansariling pakinabang. Subalit okay lang magbenta para sa special na layunin ng church o anumang group. It means, right? It's not worthy. You sell product to the brothers and sisters in church. At hindi po narapat na magbenta ka po ng mga bagay po gamit sa church. But it's all okay. We sell for the church purpose. Pero okay lang po, ayos lang po kung magbenta po para naman sa church. So, for example, last time we had, right, youth group had a fundraising for the summer retreat, right? Diba, halimbawa, nagkaroon ng fundraising para sa mga, We kabataan. sell coffee Nagtitinda tayo and something, right? For the fundraising, right? Para sa fundraising. Yeah, it's no problem. Wala pong problema yun. But personal benefit, selling the something in church, it's not worthy. Pero yung personal na pakinabang po na pagbebenta sa loob ng church, hindi po ito nararapat. Yeah. But there is a situation. Pero may ganito pong sitwasyon. Yeah, let's put A, B. Palagay natin si A at B. Brother A have some business. Si Brother A po, meron siyang Yeah, business. sell some product. Nagbebenta ng produkto. In the case, you have to be careful. Brother A needed to be careful selling product to B. Si Brother A, kailangan niya maging maingat na magbenta ng produkto sa Brother B. A shouldn't compare to B to buy his product. Si Brother A po, wag niya pong himukin na si Brother B ay bumili ng kanyang produkto. Whenever A meet to B, oh, my product is very good. Para sa tuwing nakikita niya si Brother B, itong produktong ito ay maganda. You the better buy my product. Mas mabuting bilhin mo yung produkto ko. Every time, business. Brother, my product is very good. Kaya palagi po ganun po yung nangyayari. Then Brother B feel heavy burden, right? Kung kayo si Brother B, makakaramdam siya ng pasanin. Parang pasanin. B doesn't have a heart to buy this product of B. Sakto na si Brother B, wala talaga siyang kaisipan na bumili ng produkto ng Brother Every time whenever meet A, he introduce my product. Good. Pero sa tuwing nakikita niya si Brother A, sinasabi nito na maganda yung produktong ito. Then what feel B? Kung kaya anong mararamdaman ni B? He doesn't want to meet A, right? Na ayaw niya pong tagpuin si A. Tama? It shouldn't happen, right? Dapat na hindi po yan mangyari.
So don't compare other brothers and sister to buy your product. Kaya wag mong himukin yung ibang mga kapatid na bumili ng produkto. But it's possible A does not business in anything in church. Pero maari po na yung A walang business sa loob ng church. He do business outside. Ginagawa niya yung business sa labas. But B, no, he has this business by selling this product. Pero nalalaman ni B na meron siyang ganitong business si Brother Then A B, sa labas. B originally he wanted to buy this product. Pero sa katanayan nitong si B, nais siyang bumili ng ganitong produkto. That's why he searched the product. Kaya naganap siya ng produkto. But he know A sell this product. Pero nalalaman niya na si A nagbebenta ng ganitong Then produkto. B can buy this product from A, right? Kaya itong si B, bibili siya ng produkto sa A. No problem, right? Ngayon wala pong problema. And then it's better there are C. At mas mabuti, meron din pong C. C also sell same product. Si C din po nagbebenta ng parehos magkatulad But na produkto. C is not the saved person. Pero yung C hindi po ligtas. A saved the brother. Yung A na brother ay ligtas. Then what's better? To where you the better buy product. Kaya ano pong mas mainam? Saan ka po bibili? Kanino ka po bibili? You the better buy A's product, right? Mas mabuting bumili ka dun sa produkto Because ni A. he is our brother in church. Dahil yung A po, brother natin sa church. It is helping A. Yan yung pagtulong sa A. And then he gave an offering to church At siya someday, ay right? nagbibigay ng offering sa church. It is helping church also, right? Makakatulong yan sa church din po, di ba? That's why C product, for example, 100 peso. Halimbawa, yung produkto ni C ay 100 peso. But A product, 105. Pero yung produkto ni A ay 105. The business mind, you want to buy 100, right? Kaya yung kaisipan ng business po, bibili ka dun sa 100. But if 5 peso, you do better. Pero kung 5 piso lang po, mas mabuti, doon ka na po sa A. Voluntary. Ng kusang loob po. Not compulsory. Na hindi sa pilitan. It's up to your heart. Depende yan sa puso mo. Naintindihan niyo po? Okay. So we have to very careful doing business in church. Kaya pa man, kailangan tayong maging maingat na huwag magbenta ng produkto sa loob ng church. At paano gamitin ang ating pera? Paano? Ito ay importante. Hindi ka dapat gumastos ng masyadong maraming pera sa mga makamundong bagay. Halimbawa, you always do the birthday party, right? Halimbawa, lagi mong ginagawa yung birthday party. Okay, you can do birthday party. Opo, magagawa mo yung birthday party. But it's also not worthy. You spend too much money for the birthday party. Pero hindi rin po nararapat na gumastos ka ng malaking pera para sa birthday party. As a Christian, it's not worthy. Bilang Kristiyano, hindi po ito nararapat. Or the Christmas party. O kaya yung Christmas party. Yeah. Anyway, malalaman natin kung nasaan ang ating puso sa pamamagitan ng kung paano gamitin ang pera. Right? Kung gagamitin natin ang pera sa pagsusugal, ang puso natin ay laging nasa sugal. Tama? Yeah. Kung gagamitin natin ang pera sa ebanghelyo, ang puso natin ay laging nasa ebanghelyo. Tama ba? Yeah. We can know to where your heart is, Kaya malalaman natin. to where you use money, right? Kaya malalaman natin kung nasaan ang ating puso, kung saan po natin ginagamit yung ating pera. Because money, your heart connected. Dahil kung saan mang meron kang pera, may kaugnayan po ito, konektado. So, ang paggamit ng pera ay mas mahalaga kaysa kumita ng pera. Ginagamit natin ang ating pera sa mga bagay na itinuturing nating mahalaga sa atin. Kailangan nating gamitin ang ating pera para sa ebanghelyo, para iligtas ang mga kaluluwa.
So let's go back. Look at Balikan po natin yung Lucas, chapter 16, verse 9. chapter 16, verse 9. 16, verse 9. 16, verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan, upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Mga kayamanan ng kalikuan, it's money, right? Ito po yung pera po. It doesn't mean the money we have the money we earn is unrighteous. Hindi po sinasabi na yung perang kinikita natin ay hindi po matuwid. Before holy God, it is considered unrighteous. Sa harapan ng Diyos, tinuturing po itong matuwid. Anyway, we have to use our money to make eternal friend, right? Gayun pa man, gamitin po natin yung ating pera para sa walang hanggang mga plano. Ang pera ay kailangan upang maipangaral ang ebanghelyo. So whenever we have the Bible seminar, right? Sometimes we have to borrow some place. Di ba halimbawa, kapag nagkakaroon tayo ng Bible seminar, minsan kailangan natin manghiram ng lugar. We have to rent some place. Right? Kailangan nating magrenta. And we have to prepare food for the invitee. Kailangan nating maganda ng pagkain para sa mga inimbitahan. And we do pick up service. We need transportation. At tayo ay nagsusundo at kailangan natin transportation. For the gospel, money really is needed, right? Opo, para sa ebanghelyo, ang pera ay kinakailangan. So we have to use our money for the gospel. Kaya dapat natin gamitin yung ating pera para sa ebanghelyo. 1 Timothy chapter 6, Unang Timoteo chapter 6, verse 17. verse 17. 17 hanggang 19. 17 hanggang 19. Unang Timoteo chapter 6, 17 hanggang 19. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magbataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Verse 18 ay, dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa. Mabubuting gawa. Ano ang mabubuting gawa? That is preaching the gospel to save the lost soul, right? Yan po yung pangangaral ng ebanghelyo upang magligtas ng ligaw na kaluluwa. Kaya maging mayaman sa mabubuting gawa. Verse 19, the end of verse 19, sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Tunay na buhay, ito ay walang hanggang buhay. Walang hanggang buhay? Tama? Eternal life? Yes, buhay na lang ganun. Tunay na buhay, walang hanggang buhay. So, we have to use our money for the gospel to save the lost soul. Kaya kailangan natin gamitin yung ating pera upang magligtas ng ligaw na kaluluwa. Ito ay mabubuting gawa, right? At kailangan natin gamitin ang ating pera sa paglilingkod sa mga kapatid, right? At the time of Jesus, right? There were many women who served Jesus and his disciples. Sa panahon po ni Jesus, maraming mga kababaihan po yung naglingkod kay Jesus at sa kanyang mga alagad. At that time, right? Jesus and 12 disciples, right? Sa panahon iyon, si Jesus at ang kanyang 12 alagad. Even we restrict the number 13, right? It's a large number, right? Kahit na sabihin natin 13 ito'y marami po. But whenever they go to one place to another place, somebody need to serve a meal for them, right?
Kaya sa tuwing sila ay lumilipat mula sa isang lugar patungo sa isang lugar, kailangan silang pakainin po. Then many women served them Pagkatapos maraming kababaihan yung naglilingkod sa kanila by using their own money. sa magitan ng paggamit sa kanilang sariling salapi, pera. Yeah. Lucas chapter 8. Lucas chapter 8, Lucas chapter 8, verse 1 hanggang 3. Okay, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, siya ay nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at ipinahahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling mula sa masamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na mula sa kanya'y 7 demonyo ang lumabas, si Juana na asawa ni Chusa, na katiwala ni Herodes, at si Susana at ang marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. Yeah, verse 37, right? Marami pang iba na nakaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. Kanilang mga ari-arian, right? Yeah, they sacrificed their money Sinakripisyo nila yung kanilang pera to serve Jesus and his disciples. upang maglingkod kay Jesus at That's sa why kanyang mga their alagad. name was written in the Bible. Kaya nga po yung kanilang pangalan ay naisulat sa They Biblia. are really precious women, right? Mga mahalagang kababaihan. Yeah. Galatians chapter 6. Galatia chapter 6. Galatians chapter 6 verse 10. Galatia chapter 6 verse 10. Also, Galatians chapter 6 verse 10. Yeah. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Yeah. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Yeah, tama. No? For the gospel, we have to do well, all the people, right? Kaya para sa Ebanghelyo, kailangan natin gumawa ng mabuti sa lahat. lalong-lalo nasa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Sambahayan ng pananampalataya. Sino? Brothers and sisters in church, right? We have to do well to brothers and sisters. Kaya kailangan natin gumawa ng mabuti para sa mga kapatid. Yeah. We can use our money to serve our brothers and sisters, right? Maaari natin gamitin yung ating pera upang maglingkod sa mga brothers and sisters. So maybe that's why we practice, right? Whenever we have a cell group fellowship, some brothers and sisters open their house. Marahil naranasan natin pag mga Bible study, di ba po, self-fellowship. Yeah, that's why. But even though they are in difficult situation, they try to serve our brothers and sisters, right? Kahit na sila ay nasa mahirap na kalagayan, naglilingkod sila sa mga brothers and sisters. It's really beautiful before God, right? Yan po ay talagang napakaganda sa harapan ng Diyos. Yeah. So we have to use our money for the brothers and sisters. Kaya Right? kailangan natin gamitin yung ating pera para sa mga brothers and sisters. At kailangan nating magbigay ng offering sa pamamagitan ng ating pera. Yeah, offering. Yeah. Yeah. Maaari tayong mag-ipon ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng ating offering. Tama? Yeah. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse 20. Verse 20. Matthew chapter 6, verse 20. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Offering is the very effective way we can lay the treasure in heaven. Kaya ang offering po ay napaka-epektibong paraan upang makaipon tayo ng kayamanan sa langit. Yeah, so maybe we need to learn more concretely about the offering. We don't have enough time today. Marahil kailangan natin mas konkretong pag-aralan po yung offering, pero wala tayong sapat na oras ngayon. Yeah. Anyway, today
we think about the right view of money as a Christian. Gayunpaman, ating pinag-aralan po yung tamang pananaw po patungkol sa pera bilang Kristiyano. Money problem is also very important thing in our Christian life. Yung problema sa pera po ay napakahalaga din po sa ating buhay Kristiyano. Okay? Manalangin po tayo. Mahal namin Ama, mabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Salamat po, pagpapaunawa ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.